Guys, andito na tayo sa bus station. Ito siya Gare Reture. Ayan siya. Tapos doon sa likod lang siya ng simbahan. Tapos andoon yung main station. So pababa lang, mga 3 minutes to 5 minutes walk. Tapos eto siya, ang Flixbus papuntang Annecy. So see you later in Annecy. Hello mga B! Bibiyahe tayo saan man panig ng mundo. At hindi lang yan. I'm also a drag queen, mananahe, wig stylist, lahat ng yan, all in one. Kaya tutok na. Diyan lang kayo, dito lang ako. Ako si Cassandra B, ang biyahera drag queen. Yan na, dumating na yung bus natin. So, alam niyo pala, itong bus na to, papunta siya ng Milan. O ilang oras kaya nga abutin yan. Pero mula dito sa Geneva, papuntang Annecy, mga 45 minutes lang. So, let's go! So mga kapiyaan, dito tayo ngayon sa border controls. Ito ang Switzerland. Pag lumampas tayo dyan, France na. Ang galing, no? Ay! 2 countries in one day. Diba, bongga? Ayan, may control. Need ID? Speak English? Deutsch. Okay. Where are you coming from? Where are you going, please? Annecy. Okay. Have you goods to declare? No, it was No. already. Okay. Thank you. Merci. Oh no. Sa mga kabiyayan yung control. Kinokontrol nila yung mga tao. Kung may bagahe ba sila. Tapos chinecheck yung passport. Kasi kanina nakita nyo. Chinek nila yung passport ko. So tinanong lang naman kung anong dala mo. Tapos kung taga saan ka. At kan saan pupunta. Ganun ang control. Dito sa border control sa Geneva going to France. Ito yung tunnel. Mahaba tong tunnel na to. Palabas to ng France. Ang galing, no? Imagine mo, tumadaan tayo sa ilalim ng bundok. Super galing ng kanilang engineering talaga dito sa Europe. Nakakamangha. May lumabas. Eto na, mga kabi. Ayan na siya. Look at this. Ayan na. Ayan guys, nandito na tayo sa Annecy, France. Di ba ang galing? Kanina nasa Geneva lang tayo, tapos ngayon nasa France na tayo. So ngayon, meron akong tips. Pag hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, sundan nyo lang yung mga tourist na bumaba. Sundan nyo lang sila para alam mo. Kasi doon, iisa lang naman kayo ng pupuntahan. So ganun lang yun. Para yung nagagamit ang Google Maps. So guys, ito ang main station ng Annecy. Gare de Annecy. Ayan. Tapos ang bus stop, andun lang sa kabila. So dito ang papuntang city, dire-diretso lang. Here. So excited na ba kayo? Parang ako, excited na rin ako kasi first time ko lang pumunta rito. Ay, ano kayang ibibigay sa atin ng Annecy? Let's go! Good morning guys, andito na tayo sa Annecy. Pero first, coffee muna tayo. Cappuccino. Sarap, kain. Tapos nag-order ako ng quiche. Ano to, miss? Spinach. Ayan siya. Ayan, tingnan niyo. Tsura niya. Mukhang masarap. Halika na, kagatin na natin to. Ayan.
Masarap, ha? Masarap siya. Mga kabi, nakakita tayo ng wishing well. Ayan, oh, maraming pera. So mag-wish tayo para sa economy ng Pilipinas na gumanda na ang ating kabuhayan sa Pinas. Siyempre, mahal ko pa rin ang Pilipinas, kaya ihuhulog na natin to. Ayan, 1, 2, 3. Ayan! Guys, nandito tayo ngayon sa Ingles de Notre Dame. Ayun siya, oh. As you could see, ayun yung gold, si Virgin Mary yan, na in-install no 1935. Imagine, ayun siya, oh, sa taas. Wow! Guys, look at this. Napakaganda. Ang ganda ng ceiling. Wow! Guys, this church is originally founded in 14th century by the Counts of Geneva. Also, the church suffered from the damage in the French Revolution time. Yung manok may feathers talaga. Ka-costume. As ito naman ang mga alak, mga wines nila. Ito ang mga prutas, panano. At ang mga gulay, fresh na fresh. $4.99 per kilo. Ang mga tomato, ang laki, oh, grabe yung tomato. Bilihan ng mga souvenir shop, may makita kayo may mga damit. Ito mga bags, selections, ay ang gaganda, oh. Naku, type na type ko yung mga ganitong klaseng bags. Tapos ito yung mga magnets nila. So, syempre, bibili tayo kasi ayan ang aking always na magandang souvenir. Ayan, ang ganda rito, oh. Malapit ito sa tulay. Meron pa rin mga tindahan na mga accessories. Tapos may mga titinda ng gulay. Like the old days, diba? Tapos ito yung magandang ilog. Look at this. Isa to sa pinaka-famous na pinupuntahan dito sa Annecy. Finally, nakarating na rin ako dito sa Annecy. So this is my first time. So far, maganda ang mga tanawin. So dito may coffee siya. Oh, diba? Dito maraming stores na pwedeng bilan ng mga kung ano-ano. Maraming mga paninda. Ayan. Talagang maraming herbs na mga paninda. Ito yung quiche. Sarap ng mga food, oh. Welcome to Annecy Market. Grabe. Tignan nyo, oh. Ayan ang mga paninda. Nakakatuwa. May street market.
is a stunning alpine city in the southern France, famously known as the Venice of Alps. Due to the winding canals and crystal clear true river that flows through the medieval old town located in the northern tip of the Lake Annecy. It served as the capital of Haute-Savoie department, just 35 kilometers from the south of Geneva, Switzerland. Guys, ito yung kanilang tour boat. Ayan, tapos iikot siya dito sa Lake of Annecy. Imagine nyo, napakaganda dito. Oh. At ito sa harapan natin ng French Alps. Tayo sa French Alps, mga kabi. Tapos marami ring water activities. Tulad nito, oh. Masarap sana magganito, kaso malamig. Tapos hindi ako marunong lumangoy. Natatakot ako. Baka mamaya mahulog. Pero may life best naman. Pero naiinggit ako dun sa ibon. Magaling pa siyang lumangoy sa akin. So guys, coffee break muna tayo. Alam nyo ba guys, naalala ko nung bata ako. Kasi ang nanay ko, konduktora ng bus. Tapos 7 years old pa lang ako, marunong na akong bumiyahe. Kasi nanay ko nagtatrabaho sa Marikina Auto Line. Taga Marikina po ako. Tapos, sasakailangan ko sa bus, sasabihin ko lang doon, anak po ako ni Babol. Tapos pasasakay na ako ng libre. Doon nag-start yung journey ko. At the age of 7 years old, imagine nyo yun, nagtatravel na ako mag-isa. Sasakay ako sa bus, tatabi lang ako doon sa bus conductor, sa bus driver. At lagi lang ako nagtatanong sa location na gusto kong puntahan. At look at this now. Andito ko ngayon sa Annecy, France. Oh my God, I cannot believe. Kain. Basta lagi lang kayo magtiwala sa inyong sarili. Lahat ng mga gusto nyo sa buhay, makukuha nyo basta gagawin nyo lang ng tama at wala kayong inaargabyadong mga tao. Of course, para maabot ang mga pangarap, kailangan natin laging magdadasal kay Lord para bibigyan tayo lagi at gagabayan tayo sa ating mga gusto sa buhay. Naniniwala pa rin ako sa kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga, basta magtrabaho lang tayo ng maayos at mag-ipon para makapag-travel tayo. Alam nyo guys, one thing na natutunan ko sa buhay, lalo na sa edad ko ngayon, kapag hindi kailangan, huwag bibilin. Para sa mga ganitong klase ng lakaran, meron tayong pang-rampa. If you like this video, please like, share, and subscribe para updated ka sa mga latest kong video. Bye for now, and I'll see you in the next one. Thank you for watching.